So ang ating theme or ang tema natin, hindi ho nabago, tama? The power and the authority of the Scripture. May kapangyarihan, ang atin hong inaaral ay Biblia, salita ng Diyos na may kapangyarihan. Ang tanong ko ho, mayroon ka na bang karanasan sa iyong buhay na naranasan mo magkaroon ng kapangyarihan, ang salita ng Diyos na iyong pinanghahawakan? May kapangyarihan ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos kaya hong magbago ng buhay ng isang tao na naniniwala dito. Amen. So yun ho ang ating aaralin. Hindi ho natin, isang buwan ho natin inaaral ho yung authority and power of the Scripture. Ngayon ho ay actual natin makikita kung paano ginamit ang Scripture para magkaroon siya ng manifestation. Okay, so binasa na natin kanina. Okay, so ang ating pag-aaralan ay about dito ho sa Mateo. The title of this message, ito na ho na agad tayo. The title of this message po, Overcoming Temptation. Ayan. So, asan yung power and authority of the Scripture? Kasi ito ho ay in line with our theme. O, hindi ho ito na bago, ito pa rin ho ay nakalinya pa rin do sa ating tema na the power and the authority of the Scripture. So, titingnan natin mamaya kung paano ho natin in line po itong mensahe na ito. Dahil sabi ko nga ho sa inyo, ito ho ay actual natin makikita kung paano ho ginamit ng isang makapangyarihang nilalang. Ayan. Naniniwala akong napakahalaga ng mensahe sa araw na ito dahil sa talamak o palalanan ng palalaang tukso sa mundo. Dito nyo malalaman na hindi lang pala tukso sa mundo ay puro yung halayan, hindi lang po yan. Malalaman nyo ngayon yung pinakamalulupit na tukso na ginamit nung unang panahon. Sa Garden of Eden, may pinakamalulupit na tukso na hindi napagtagumpayan ng tao. Pero sa bagong tipan, napagtagumpayan ng Panginoong Hesus dahil may something siyang sekreto. Yun yung aalamin natin para magtagumpay din tayo sa panahon natin. Amen po ba? Gusto niyo po ba magtagumpay sa tukso? Amen. Mga lalaki. Yan. Okay? Akala natin ho, mga lalaki lang ho ang tinutukso. Ang totoo ho, ang una na trap at una ho hindi nagtagumpay sa tukso, babae. Okay? So, kaya kailangan natin aralin po ito. Okay, sabi dito ho, yan ang ating mensahe, huwag niyo kakalimutan yan. Spiritual battles need spiritual weapons. Huwag niyo kakalimutan na ang labanan ho nating mga Kristiyano ay spiritual. Ang problema, pag hindi mo alam ang spiritual weapons, paano ka lalaban? Kaya ho tayo nagsisimba, nag-aaral ng Biblia para magkaroon tayo ng armas. Alam niyo yung salitang armas? Pag hindi nyo ho ginamit yung armas na nakukuha nyo sa simbahan, nakukuha nyo sa Biblia, then paano mo haharapin ang labanan na spiritual? Sabi dito, spiritual battles need a spiritual weapon. Kasi ho, tandaan natin ho, the spiritual realm is a non-physical dimension. Dalawa po ang umiiral na realm o reality. Dalawa po ang umiiral. Ito ho nakikita natin, ang tawag dito ay physical realm. At ang problema, sa ating mga Kristiyano, mga tao, ang akala natin ito talaga yung realidad. Itong physical realm, mali tayo. Dahil ang tunay na realm ay spiritual realm. Kasi ito hong physical realm, maglalaho to, matatapos to, then ang tunay na realm, o yung reality, doon tayo pupunta lahat, at yun ho ang mag-i-exist eternally. Yan. So tandaan nyo po yan ha, mayroon tayong battle na kinakaharap araw-araw, at ang tawag natin po dyan ay spiritual battle. Kaya pag hindi kayo prepare sa spiritual battle, paano tayo magtatagumpay? So, ang inaaral po natin sa oras na ito ay sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, which is ang pamagat po yan, yung headings po niyan ay the temptation of Jesus. So, si Jesus mismo ho ay hindi nakalusot. Isipin nyo, sa lahat ng mga taong nabuhay sa mundo at mabubuhay pa, alam nyo ho bang lahat tayo dadaan hindi sa pagsubok lamang, kundi sa tukso. At ang good thing sa pagsubok, yung pagsubok ko, maaaring sa Diyos galing yun. Pero kailanman, hindi manggagaling sa Diyos ang tukso. Okay? Hindi kailanman mawawala sa buhay natin mga Kristiyano ang mga tukso ng kaaway o ng mundo. Hindi kailanman mawawala. Kahit ano ang sabihin natin, Lord, ayoko ng tukso, ilayo mo ako sa tukso, sa totoo lang hindi mawawala. Kasi bakit po? Ang kwento ng pagtukso sa Panginoon ay patunay na kahit siya ay hindi nakaligtas sa tuksong ito ng kaaway, subalit hindi nagwagi ang kaaway sa kanya. Yun ang buting sa Panginoon. Hindi siya nakaligtas sa tukso ng kaaway, pero napagtagumpayan niya yung tukso ng kaaway. Meaning, kasi naging tao si Jesus Christ. Okay? So, once na naging tao ka, talagang dadaan ka sa ganong uri ng time.
At ito ang dapat nating matutunan upang magtagumpay din tayo sa tukso bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So bakit po kailangan natin pag-aralan yung overcoming temptation? Balikan ko lang dahil ito ang talamak sa sanlibutan ngayon. Lalo ho sa ating mga Kristiyano na tayo nagpa-practice ng katapatan, naku po, kung kailan ka nagpa-practice ng katapatan, doon ka naman tutuksuhin ng kaaway. Sino dito yung mga faithful na? Naku, kayo talagang punteriya ng kaaway. Kung sino nagtatapat, siya yung pupunteriya ng kaaway para yung kanyang katapatan, mapalitan ito ng kabaliktaran ng katapatan. Okay? So, ngayon pasok na tayo sa mensahe ng Panginoon. Ito ang sasagutin natin. How to overcome temptation. Ito ang gagamitin natin yung paraan na nabasa natin kanina at ito yung paraan ni Jesus Christ kung paano siya nagtagumpay. So, how to overcome temptation? Meron tayong 4 na puntos. First time ko meron akong 4 na puntos. So, mahaba ito. How to overcome temptation? Number 1, by knowing who the tempter is. Okay? Tama po ba yan? Ano sabi dito? Mahirap lumaban kapag hindi mo kilala ang iyong kalaban. Paano papasok ka sa isang labanan, susugod ka sa isang labanan, tapos ang mali sa'yo, bago ka sumugod, hindi mo kilala ang iyong kalaban. Para kang susuntok sa hangin, nagubos ka ng lakas mo, pero wala ka na pala. Kaya bago tayo susugod sa isang labanan, at para magtagumpay ka sa isang labanan, kailangan makilala mo kung sino ang iyong kaaway. Amen. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Although si Jesus Christ ay alam niya ang kalaban niya, pero sabi dito sa Matthew chapter 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Kilala ba niya ni Jesus ang magtutukso sa kanya? Kilala. Okay, sabi sa verse 3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, dito sa English translation, and the tempter came and said to him. So ang tempter dito ay walang iba kundi si Satanas o dyablo. Grabe, yung pinaka-head na talaga. Bakit kaya si Satanas ay hindi kakayanin si Jesus ng mga demonyo? Yung mga demonyo, mga alipin ni Satanas, hindi kakayanin si Jesus ng mga demonyo lang. Kaya yung general na talaga, yung humarap kay Jesus, at makikita natin dito na si Jesus, kilala niya ang kanyang kaaway. Mga kapatid, kung gusto niyo magtagumpay sa isang labanan, kilalanin niyo yung inyong mga kalaban. Bakit po? Bakit po kailangan sorry po. Bakit po dapat natin makilala ang ating kaaway? Number 1, para malaman natin kung ano yung kanyang kahinaan. Alam nyo maganda malaman na pag haharap ka sa isang kalaban, wag mong sasabihin hindi mo kaya. Kasi, nung nalaman mo ang kalaban mo at sinabi mo agad di mo na kaya, doon pa lang talo ka na. Tama? Talo ka na. Si Lord Jesus, kilala niya kung sino ang kalaban niya, alam niya ang mga kahinaan nito at alam niya kung paano niya ito lalabanan. Kaya naman nakapaghanda siya at natalo niya ang mga tukso nito. Tandaan niyo, may ginawa si Jesus Christ na preparation. So sa unang puntos natin kung paano magtagumpay sa labanan, kailangan malaman mo kung sino yung manunukso. Sa panahon natin ngayon, sa totoo lang po, hindi mo na, isang tabi mo na si Satanas. Dahil si Satanas ay talunan na. Ngayon, si Satanas na talunan na, yung Diablo na talunan na, yung mga demonyo na talunan na, alam nyo may maganda silang katangian. Hindi sila basta-basta sumusuko. Kahit talunan na sila, sugod pa rin yan ng sugod. Kasi bakit po? Iba ang kanilang determinasyon, ibagsak ang mga anak ng Diyos. Pero purihin ng Panginoon, dapat alam nyo, talunan na sila matagal na. Okay. Kaya lang nagbabago ang form. Nagbabago ang anyo, nagbabago yung tempter. Hindi na si Satan, minsan ang ipapasok sa atin, ilalapit sa atin na yung mga bagay na doon talaga tayo mahihina. Hindi naman natin kahinaan si Satanas, tama? So, hindi na si Satanas ang magiging tempter natin. Kung sino o ano ang kahinaan mo, yun na yung ihaharap sa'yo. Then kapatid, dapat malaman mo kung ano yung kahinaan ng tempter o yung tukso na inaharap sa'yo para ikaw ay manalo. Okay, may kanta, di ba? Tukso, layuan mo ako. Kailan lalayuan tukso? Ikaw ang lumayo sa tukso. Okay, ngayon, ang inaaral natin, hindi nilayuan ni Jesus yung tukso. Hindi niya nilayuan. Hinarap niya. Kaya natin mga tao, pag may tukso, haharapin natin. At totoo, sabi ng Bible, hindi natin kaya. Kasi mahina talaga tayo. Si Jose, sa Bible o sa Genesis, si Jose, tinutokso siya ng asawa ni Potiphar. Araw-araw siya nilalambing, sabi, Jose, gwapo ka, pogi mo. Lahat na ng panunokso ginawa kay Jose, si Jose alam niya sa sarili niya, yun ay kahinaan niya at maaari siyang mag-fall doon sa tukso na yon.
Then ang ginawa ho ni Jose, tumakbo po siya. Pero babalikan ko lang ang inaaral natin hindi Genesis, paraan, pwede rin yung maging paraan. Pero ang gusto ko hong gawin sa oras na ito, yung paraan ni Jesus. Huwag natin takbuhan, harapin natin. Pero ho, dapat ho, kung haharapin mo, dapat solid ho ang bitbit mo. Okay? Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas si Jesus. Okay. Pangalawang point ho, apat po kasi ito. Okay. How to overcome temptation. Yan ang una. By knowing who, ano sabi doon sa una? Sorry po. By knowing who the tempter is. Kung sino ho yung manunuksod, kilala po natin. Pangalawa, by understanding the nature of the tempter's attack. Yan. So pangalawa, ayan, nalaman na natin ngayon, ay ang manunukso, nung kay Jesus nakita niya at alam niya si Satanas ang kanyang kaaway, ang manunukso sa kanya ay si Satanas, then nakaprepare si Jesus. Pagkatapos mong makilala, at according sa Biblia na binabasa natin, dapat nakilala mo na at ang kasunod mong gagawin para magtagumpay sa labanan, lalo ho pagdating sa tukso, aalamin mo kung ano hong uri ng tukso ang inaalok sa iyo. Okay, basahin po natin. Mateo chapter 4 verse 3, 5, 6, 8, 9, ang dami. ang dami hong passages yan. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang batong ito, unang tukso. Alam niyo ba ang katumbas niyan? Tandaan niyo sa Bible, mayroon, sabi ko sa inyo, may pinakamalulupit na tukso sa Biblia, 3 pinakamalulupit, na ginawa sa Genesis, ginawa sa Bagong Tipan kay Jesus, at naniniwala ko hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ho ang pinakamalulupit na tukso na ginagawa ni Satanas. Una, lust of the flesh. Yan ang una. Yan ang unang kasalanan, yan ang unang tukso na inoffer ni Satan kay Jesus. Lust of the flesh. Pag sinabi yung lust of the flesh, ito ho yung pagnanasa, ito yung makalaman na pagnanasa, na once na hindi ka naging aware, tapos na ang laban. Okay, si Jesus Christ, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo at tinapay ang mga batong ito. Nakita ni Satanas at that time, si Jesus gutom na gutom. Ang unang kahinaan nakita ni Satanas kay Jesus, mahina ang laman. Sino dito yung mga nangihina na yung laman? Yari kayo kay Satanas. Alam ni Satanas kung paano kayo tutuksuhin. Kung mahina ang laman, gagamitan ni Satanas, lust of the flesh. Okay? Mahina ang laman. Anong gagawin ni Satanas? Mag-o-offer siya ng isang bagay na masasatisfy ang yung laman. Sana sabi niya kay Jesus Christ, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ang utak ni Satanas at that time, tuksuhin si Jesus na gawin tinapay ang bato para magalit ang Diyos sa kanya. Tandaan nyo, nagpa-fasting si Lord. Sabi ko sa inyo, may preparation na ginagawa si Jesus Christ sa laban nila. Spiritual, ang laban ni Jesus na haharapin din. Ang ginawa ni Lord, gagawa ko ng spiritual na bagay. Nag-fasting siya, 40 days and 40 nights. Inabangan siya ni Satanas hanggang humina siya. Andun din pala si Satanas. Nakikita ni Satanas yung prayer ni Lord. Nakikita ni Satanas yung iyak ni Lord. Nakikita ni Satanas kung paano nakikipag-ugnayan si Jesus Christ sa kanyang ama. Nakita lahat yun ni Satanas. Kaya lang, hindi siya makalapit-lapit kasi napaka-pwersado. Napakalakas ni Jesus Christ at that time. Inantay niya muna ang humina si Jesus noong time na nagutom na si Lord. Okay? May utak din pala yung diablo. Okay? Punta tayo sa verse 5. Pagkatapos dinala siya ng diablo, hindi umubra yung una. Ang galing ni Lord. Unang tukso, hindi tumalab. Okay. Sabi ko sa inyo, si Satan, hindi siya basta nagpapatalo. Gagawa siya ng next step. Okay? Verse 5, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo siya sa taluktok ng templo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Alam nyo ho, yung kino-quote ni Satan at the time na verse, ay totoong verse sa Bible. Nakasulat sa Psalm. Sa awit nakasulat po yan. Isipin nyo ho, alam ni Satan yung nandoon sa Psalm. Nagbabasa din pala ng Bible. Nagbabasa ka ba? Grabe si Satan, manunukso talaga eh. Isipin nyo, gawin tinapay ang bato, ginamit na ang verse, hindi tumalab kay Lord Jesus Christ yung pamagic-magic ng bato na yan, gawin tinapay. Okay? Pero alam kaya ni Satanas, kaya ni Lord yun. Pero hindi siya nagpatukso. Kasi the moment na si Jesus Christ ay sumunod kay Satan, doon pa lang sa time na yun, talo na siya. Kasi ang aim ni Satanas, mapasunod si Jesus.
Okay? So, nung nandun ako sa templo, nasa tuktok na sila, ang sabi ni Satanas kay Jesus Christ, magpakamatay ka. Isipin nyo, magpakamatay. Hindi kaya ho, sa part na to, sa verse na to, marami ho, ang nangyari doon sa nagpakamatay, binulungan ni Satanas? Possible, marami ho. At hindi sila nagtagumpay dahil hindi sila katulad ni Jesus Christ, may bit-bit na armas. Hindi pa tayo nakakapasok sa armas ni Jesus Christ, prepare pa lang siya dito. May armas siyang gagamitin. Amen ho. So sabi dito ho, okay, natapos yun ho, pangalawang tukso ni Satanas, magpakamatay ka, dahil nasusulat sa Biblia, hindi ka maano. Pag nabasa nyo to, at sinabi nyo, si Jesus Christ nga tinukso ni Satanas na magpakamatay, hindi namatay tatry ko kaya. Wag! Wag po. Dahil, una, babalikan ko lang ho, hindi para patulan si Satanas, kundi para patunayan kay Satanas, ni Jesus, na hindi siya basta-basta. Naka-prepare siya. Sabi nga ni Lord, kilala kita. Alam nyo, isa sa ugali ni Satanas, siya ay sinungaling, siya ay deceiver, manloloko. Okay? So, kilala ni Jesus Christ. Okay, pangatlo, sabi dito ho, sana tayo sa dulo. Okay, sa number 8, verse 8, pagkatapos nila siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Tuldok. Natapos. So meaning, may pinaghuhugutan si Satanas at that time. Tandaan nyo, sa Biblia, tayo ho ang small d. Tayo ang Diyos ng sanlibutan. Naklaim ni Satanas, siya ang naging Diyos na ng sanlibutan. Paano nangyari yon? Noong tinurn over ng tao kay Satan, ang authority na ito, sa paano paraan nung natukso si Eva at si Adan, yung atin ng authority bilang mga Diyos ng sanlibutan, napunta kay Satan. Kinuha, hindi niya basta ito kinuha, kundi ho, binigay ito ng tao. Bakit po? Yung una, yung last of the flesh, hindi nagtagumpay si Eva. Nabighani si Eva doon sa prutas. Okay? Lagi natin binabanggit yan kasi ang dami nagkakamali, prutas daw to ng apple. Hindi po apple yun. Hanggang ngayon, tinuturo sa ibang mga churches, apple. Para daw maunawaan. Kung apple po yun, kawawa naman yung araw-araw kumakain. Araw-araw kakasala. Hindi po yun apple. So nakita ni Eva, ang ganda talaga Last of the flesh, yung unang pumasok kay Eva. Kasi natukso agad siya. Kasi doon sa last of the flesh, nahalina siya doon sa nakita niya. Last of the flesh, yung design niya na matikman. Pangalawang kasalanan ni Eva, last of the eye. Yung kasalanan nung sa pagtingin. Nagnasa siya, last of the flesh. Pangalawang, nakita niya maganda, last of the eye. Then last, yun ang pinakamatinding kasalanan na ginawa ni Eva, pride of life. Doon sa word na pride of life, dito ho, yung tao hindi nasasatisfy, hindi nakokontento sa kung ano meron siya, ang gusto niya ho ay makapantay, magkaroon pa ng isang bagay na meron ang Diyos. Di ba, ang pinakalas na natukso ng diablo kay Eva, hindi pag kumain ka ng prutas na iyan, magiging parang ang Diyos. Doon ho na-trap si Eva at hindi na siya nakapalag. Pag kumain pala ako nito, bukod sa hindi ako mamamatay, malihong impormasyon na nakuha niya sa demonyo, kasinungalingan, hindi siya mamamatay. Sabi ni Eva, pag kumain pa ako, hindi na ako mamamatay, magiging para pa akong Diyos. Kasi tatalino ako, magkakaroon ako ng wisdom, then masarap maging matalino. Kumain siya, then anong nangyari ho, natukso sa ahas ng demonyo, at sa madaling sabi ho, ganun din ang ginawa niya sa kanyang asawa. Dahil yung kasinungalingan, na-embrace na nila, hindi siya namatay physically. At ito ho nangyari ho sa lumang tipan, inulit ho ni Satanas kay Jesus Christ, at pangalawa ho ulit, hindi na siya nagtagumpay. Sa unang Adan, nagtagumpay siya, pero sa pangalawang Adan, si Jesus Christ, hindi siya nagtagumpay. Bakit po? Prepare si Jesus. Amen. Sa atin po kaya magtatagumpay pa sa Satanas? Dapat hindi na. Bakit po? Prepare na tayo. Meron na tayong Jesus na napaka-great example natin ho kung paano magtagumpay. Saan po? Sa tukso ng sanlibutan at sa tukso ng diablo. Okay, how to overcome temptation? Pangatlo ho, by strengthening spiritual capacity and overcoming the flesh. Yun yung ginawa ni Jesus Christ sa verse 2. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Okay. Sabi dito ho, ayan. Sabi dito ho, sa pagpapasting, sinusupol dito ang laman at pinapalakas ang spiritual na aspeto. So si Jesus Christ at that time, ang pagbinasa nyo, verse 1, ang nagdala sa kanya doon sa wilderness, ang nagdala doon sa kanya sa ilang, walang iba kundi ang banal na espiritu. Talaga hong
talaga hong nakaset up para tuksuin si Jesus Christ at that time. At si Jesus Christ, dahil alam niya yung part ng ministry niya, yung tuksuin siya, alam niyo ho, nagtagumpay si Lord. Bakit po? Alam niya kung paano mag-prepare. Anong ginawa ni Jesus Christ? Nagpalakas siya spiritual. Okay? Sa pagpapasting, sabi dito, inilalayo ang sarili sa mga bagay na makamundo at inilalapit naman ng gusto sa Diyos ang sarili. Malakas ang tukso o atake ng kaaway kapag tayo'y mahina. Mag-agree po ba kayo dyan? Kapag tayo mahina, malakas ang atake ng kaaway. Kaya huwag tayo magpahina-hina. Kahit pa may mga time na parang gusto mo na mag-give up, gusto mo nang sumuko, kapatid, huwag kang magpapakita ng ganyang aura sa demonyo dahil mas lalo siyang matutuwa para atakihin ka. Wala siyang awa. Diba? Nakita ng kaaway, mahina ka na, nakita ng kaaway, ay wala. Pabagsak ka na, hindi ka niya kaawaan, tutulungan ka niya para tuloy-tuloy ho na lumugmok at hindi na makabangon. Ganyan siya kasama. Okay? Nung nakita niya si Jesus Christ na nagutom, nung nakita niya si Jesus Christ na mahina na, doon siya umeksena at doon siya nagpakita ng lakas niya, doon siya nagpakilala ang demonyo kung paano siya gagawa ng paraan. Then hindi siya nanalo kay Jesus Christ kasi ho yung preparation ni Jesus Christ sa pag-aayuno, tama, hihina ang kanyang physical na katawan, pero alam ni Jesus Christ, si Satanas hindi siya physical. So si Satanas na makakabangga niya spiritual, kaya pinalakas ni Jesus Christ sa kanyang sarili spiritually. Amen o. 40 days and 40 nights, nag-pray si Lord, nag-fasting si Lord. Alam niyo ho, ang fasting ni Lord at that time, walang tubig, walang pagkain. At sinabi nung iba, may mga nagsasabi, ay si Jesus Christ, yung fasting ni Jesus Christ, ginaya ko. Yung taga Davao ko, ginaya daw niya. 40 days and 40 nights, wala din siyang kinain, wala din siyang ininom. According mo sa science, 3 araw na hindi ka uminom, patay ka na. Pero si Jesus po ang pinag-uusapan natin. Pastor, gusto kong gayahin si Jesus. Ayan, yung mga attempt na ganyan, babalik tayo sa word, kaya mo ba? Pag sinabi mo sa sarili mo, kaya mo, mag-ingat tayo sa mga panahon na tayo ay nanghihina, pagod, dahil sa siguradong may pag-ataking gagawin ng kaaway sa atin. Pagka pagod ka, ay kung kailan ka pa naman pagod, andun pa talaga yung... Minsan hindi na, wag mo nang isipin yung diablo. Doon lang mo sa core ng pamilya nyo, meron na eh. Aha? Kung kailan pagod na pagod ka, hinang-hina ka na, andun pa sa paligid mo yung mga tao, ang lakas mga asar sa'yo. Sabi mo sa sarili mo, mga tukso. Pwede mo, pero wag mo laksan. Ma-open na mga yun, tama? Spiritual ang battle. Alam nyo bang pwedeng gamitin sila ng kaaway? Para lalo kang pahinain? Kaya kapag hindi ka prepare, talo ka. Pero pag prepare ka, at alam mo sa sarili mo kung kailan ka mahina, dapat isa lang sa part mo mahina. Dapat mahina ang physical mo, pero wag na wag manghihina ang spiritual, dahil doon ka tuloy-tuloy na matatalo. Pastor, ang lakas ng aking physical, ang hina mo naman spiritual. Balikan ko lang, hindi ka mananalo kasi ang labanan hindi ho physical. Ang labanan ay spiritual. So pastor, gusto ko pastor maging balanse. Mas maganda. Mas maganda ho kasi ang physical ginagamit natin sa atin hong realidad. Ito sa realm natin, yung physical realm. Okay. Sabi dito, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya kanina nabanggit ko sa inyo ho, si Satanas ho nakasubaybay lang. Pag binasa nyo sa Bible, sa ibang salin po, noong tinukso ni Satanas si Jesus Christ, natapos niyang tuksohin, ang totoo ho, ang nabasa lang natin, 3 beses lang siya tinukso, pero sa ibang salin, araw-araw siyang tinutukso. Then nung hindi nanalo si Satanas, ang sabi doon, lumayo si Satanas, lumayo si Satanas, at ang sabi sa word, ito, balikan ko lang at nag-abang pa ng susunod na pagkakataon, hindi pa rin siya nagpatalo ng lubusan. Grabe, ganun ho katindi yung utak ni Satanas. Hanggat kaya niya ho at hanggat may paraan pa siya, hindi siya ho nauubusan ng paraan, hindi siya nauubusan ng reason para ho umatake uli kahit talo na siya. Okay? Karakter din ho sana yun ng mga Kristiyano. Na the moment na tayo ay bumagsak, the moment tayo nang hina, the moment tayo ho ay nagkaroon ng failure sa buhay, huwag sana tayong pumayag na doon na lang tayo manatili. Bagkus tayo pa rin yung mga tao na sa panahon na bumabagsak, nadadapa, bangon tayo ng bangon. Dahil bakit ito? Yun ang isa sa magandang karakter ng isang Kristiyano. Okay. So natapos tayo sa pangatlo nating points. Pang-apat na point, dito tayo maghuhuli kasi ang mensahe nito ay naka-inline sa atin hong theme na
the power and the authority of the Scripture. Then last, sabi dito, how to overcome temptation by knowing, yun ang una, mga kapatid, by knowing and using the power and authority of the Scripture. Bakit ko inuna yung word na knowing? Dahil hindi mo magagamit ang Scripture kung hindi mo alam. Tama? Kaya nga sabi ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible, mag-aral tayo ng Biblia, kasi yun ang una magiging first na way para magkaroon ka ng weapon. Pag-uusapan natin sa oras na ito ay armas. At dito ho tayo matatapos. By knowing and using the power and authority of the Scripture, tinan nyo kung paano ginawa ni Jesus Christ yan. Nung sinabi ni Satanas, ano sabi ni Satanas sa 3? Kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Alam niyo ang sagot ni Jesus? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Saan yun? Biblia. Meaning, nung nandun si Jesus Christ nagpa-fasting, nagme-meditate si Lord ng salita ng Diyos. Kaya hindi siya basta-basta nagugutom spiritually. Busog na busog nga si Lord spiritually. Bakit po? Ang lakas niya. At kung paano natin napatunayan na gano'n siya kalakas, bakit po? Nung nandun na siya sa harapan ni Satanas, sabi ni Satanas, sinabi sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, sinabi ng kasulatan. Pareho sila ng sinasabi, pero sabi ko sa inyo, si Satanas ay deceiver, manloloko siya. Maaaring nagkukote siya ng gano'ng mga verse sa Biblia, pero alam ba ni Satanas ang tunay na meaning nun? Hindi niya alam, kasi bobo siya. Si Jesus Christ, nung kinukote niya ang scripture, sinasabi niya kay Satanas at that time, tinan niyo ang sabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Aware tayo, dahil may mga time, pwede pala tayong alukin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng naririnig natin, na mukhang tama, pero aware ka, kasi baka yun ang tukso ng diablo sa atin. Kung wala ka hong salita ng Diyos na kukontra doon, o magiging mas malinaw doon, baka hindi ka magtagumpay. Si Jesus Christ, malinaw sa kanya na hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Literally. Sabi ni Jesus Christ, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 4. Kabisa dapat natin yan. Dahil may mga tayong sasabihin sa atin ng demonyo, tingnan mo kung kailan ka na born again, kung kailan ka naging Kristiyano, naging leader ng simbahan, nakakaranas ka ng kagutuman, kawalan, nakakaranas ka ng paghihirap. Lagi mo tatandaan, kung mayroon kang verse sa Biblia na hawak-hawak, hindi lang kasi ang kasaganaan ay material. Pausap ko nga kahapon yung isang tao, sabi niya, alam mo pastor, yung hindi ka lang magkasakit sa buong isang linggo, isa na napakalaking pagpapala. Pagpapala din ang tawag doon. Meron ka nga ng sangkaterbang pera nung isang linggo, nauwi lang naman sa ospital, nauwi lang naman sa physical natin, wala rin. Samantalang na-enjoy mo yung isang linggo na wala kang sakit. Kailangan maging maklaro sa atin yon. So, si Jesus Christ nakikipagbuno na sa kay Satanas at that time gamit ng mga scripture. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Di ba sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Isipin mo, magpapatihulog ka, magpapakamatay ka para malaman mo sa sarili mo na talagang totoo ang Diyos. Okay, may building. Ando ka na sa building at that time, may senaryo. Lord, gusto ko mapatunayan na totoo ka talaga. Tatalon ako dito. Parang ganun yung case. Parang ganun ang gusto mangyari. Then yung tumalon yung tao, namatay ng tuloy-tuloy, then humarap kay Lord, Lord, bakit ganun? Yeah? Tapos si Lord pa ngayon nagtatanong, sabi nung, inutusan ba kita? Okay? So, ang sinasabi dito ni Jesus Christ, hindi yan pinagagawa ng Diyos. Okay? Sabi ni Jesus Christ dito, sabi ni Satan muna, magpatihulog ka kasi nasusulat, iingatan ka ng iyong ama na hindi man lang matisod ang iyong paa sa batuhan. Sabi ni Jesus Christ, huwag mong subukin ang iyong Panginoon Diyos. Ang linaw sa kanya, no? Then last na sinabi ni Lord Jesus Christ, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang final kasing challenge ni Satanas at that time, pag lumuhod ka sa akin Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat ng yaman na nakikita mo, dahil yan ay sa akin lahat. Medyo magkakaroon tayo doon ng idea, magkakaroon tayo ng kaisipan. Ito palang mga bagay na nandito sa mundo ay kay Satanas. According sa nabasa natin, yes. Pero paano ito nagiging property ng mga anak ng Diyos once na ikaw ang naging may-ari ng mga bagay na to? Tandaan nyo, ang pera, pag hindi yan napunta sa mga Christian, magiging pangit ang kalalabasan ng gamit ng pera.
Pero pag Christian ho, nakahawak ng pera, nagiging Christian din yung pera. Tama? Sino dito may cellphone? Yung cellphone, ipunta mo sa mga unbeliever, ang cellphone niya, unbeliever din. Ay pag Christian na, ano na? Pastor, ako believer, pero cellphone ko unbeliever. Paano nangyari yun? Wala man lang dyan mga music na Christian music? Di ba meron na? Di ba mga nakalagay na sa cellphone natin mga Kristiyano, may mga attached na siya ng Christianity. May mga Bible, may mga pagluhod-luhod pa yan. Kaya mga gano'n, kasi naging Christian din pala. Pag ang property ng Kristiyano ho, napunta sa atin, ang property ng sanlibutan napunta sa Kristiyano, yung property nagiging righteous. Nagiging banal, nagiging holy, nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero babalikan ko lang ang Kristiyano hong pamumuhay, pag may dumikit sa atin isang bagay, alam niyo ba sa Bible, nagiging banal siya. Ang problema, noong unang panahon, pag ang isang bagay na malinis, pumunta, dumikit sa marumi, nagiging marumi na siya. Okay? So, asan ho tayo doon? Tayo po ba yung mga tao ho na malinis, na pag dumikit sa atin ng isang bagay, nagiging malinis, dapat ganun ho ang mangyari. Wag na wag ho sanang mangyari na tayo ho ang malinis, dumikit sa atin na marumi, na nahahawa tayo ng marumi, baliktad. Dapat sa atin humahawa yung lahat ng atin humahawakan, makakasama, dahil tayo po ang mga Kristiyano. Amen po. Kung may mga unbeliever tayong kasama, dapat hindi tayo yung nahahawa nila, sila yung nahahawa natin. Okay? Malinaw po ba yun? Okay, sabi dito, mahalaga na alam natin o kabisan natin ang Biblia o Scripture para sa panahon na kailangan natin ito, magagamit natin. Tandaan, may araw-araw tayong battle. Ang tawag po dyan ay spiritual warfare. Na ang ibig sabihin ho yan, araw-araw na digmaan. Ang araw-araw na digmaan, andito nagsisimula. Sino dito mahiling mag-overthink? Andito ho ang battle nyo. Doon sa mga lagi nag-overthink, andito ang battle nyo. Na kailangan itong mind na ito, mapunuan to ng salita ng Diyos para dito pa lang mo, talo na yung laban. Amen. Kasi the moment na nandito na yan, na ilabas mo na siya, mas lalo siya magiging malaki. Kaya ito pa lang ho, dapat dito pa lang ho, manalo na tayo dito pa lang sa spiritual warfare natin, nandito nag-uumpisa, dapat manalo na tayo. Dahil once na yan ay lumabas, babalikan ko lang, isang katerba na ho, magkukos ka na mas maraming problema. Huwag ho tayo masyadong maging sobra mag-isip. Mayroon tayong digmaan o labanan araw-araw sa ating buhay Kristiyano. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ang madalas matalo sa labanang ito. Bakit po? Wala silang weapon. Okay? Bakit po maraming mga Kristiyano ang hindi ho nagtatagumpay sa tukso o sa temptation ng kaaway o ng mundong ito? Dahil una, wala silang alam na Biblia. Wala silang alam sa Biblia. Pangalawa, may alam nga sila sa Biblia, pero ho, malabo pa. Paano ko nasabi malabo pa? Yung isa na nga lang ang alam mo sa Biblia, hindi mo pa alam kung paano ipaliwanag. Kapatid, kung mayroong kalaban na ihaharap sa iyo at mayroong mabigat na ilalapat sa iyo na armas, kailangan mas malupit at mas matindi yung armas na ipabattle mo sa kanya. Amen. Basta tayo po ng Biblia. Okay? Mayroon tayong digmaan, sabi dito, walang weapon, mahina ang weapon, nakalimutan ang weapon. Okay. Kristiyano tayo pero hindi tayo nagdadala ho sa trabaho. Tandaan nyo ang trabaho, matinding labanan yan. Magdala ka ng armas. Ito, mahina, nakalimutan ng weapon. At ang pinakalas, ito ang pinakamahirap pag wala ka talagang alam sa Biblia. Wala na, tapos na ang laban. Paano kung at that time si Jesus Christ, sinaharapan sa ni Satan, sabi ni Satanas, alam mo ba nasusulat na hindi ka maano kung magpatihulog ka dyan? Ganun ba? O si Jesus Christ walang alam sa Bible? Ganun ba? Sinabi pala yun ng ama ko. Tanong na agad. Kaya lang si Jesus Christ, malinaw, maalam siya at alam talaga niya ang salita ng Panginoon. Okay? Pangalawa, sinabi ni Satan, yung pinaka-the best na o pinaka-matindi niyang alok, magiging sa iyo ang lahat ng yan. Kung si Lord Jesus Christ ay mahina at ang gusto ni Lord Jesus Christ ay posisyon, pero nakalimutan ni Satanas at that time na ang kaharap niya ay anak ng Diyos. Meaning to say, siya yung may-ari ng langit at tupa. Tingnan mo kung gaano kaano si Satanas. Hindi niya kilala. Si Satanas ang talo. Bakit? Hindi niya kilala si Jesus. Si Jesus, kaya siya nanalo. Kilala si Satan. Alam niya kahinaan. Si Satanas, hindi niya kilala si Jesus. Pangalawa, hindi niya alam kung paano niya tatalunin si Jesus. Amen o? Dapat po maging ganun ang ating buhay, dapat kilala natin ang ating kaaway, at lagi tayong matibay, at matindi ho ang ating mga daladala ho salita ng Panginoon. The moment na may problema, sino dito may problema financially,
Ano sabi ng Bible? Kung grabe ang problema mo sa sakit at karamdaman, financially grabe ang problema mo, ano sabi ng Bible? Huwag kang mabalisa, manalangin. Nabasa niyo ba sa Bible yun? Meron nung kami ditong kasama sa bahay, sa aming pamilya, di ko napapangalanan. Meron nung, siguro marami kami. At normally speaking pag tayo nawawalan at tayo nangihina, ang number one nating response doon sa problema, balisa. Tingnan mo, ano na una nakalimutan natin? Salita ng Diyos. Kaya ako sa abot ng makakaya ko, araw-araw ako magsisend ng salita ng Diyos para ipaalala sa atin, may salita ng Diyos na magbibigay ng solusyon sa pamagitan ng alin? Pananampalataya at pananalangin. May nangyayari sa prayer. Baka mawala na tayo wag na wag sana mawala sa simbahan yung pananampalataya at sa pananalangin. Bakit po? Pag umasa tayo sa material at pinansyal natin, tandaan nyo, kaya yan ma-wash out, mawala. Pero ang wag na wag mawawala sa iyo, faith. Kasi yan talaga ang tatrabahuin ni Satanas na mawala, dahil the moment na wala na yan, tapos na tayo. Amen. Sa conclusion natin, in our conclusion, Lord Jesus overcame temptation by knowing who the tempter is, understanding the nature of the tempter's attack, strengthening his spiritual capacity in overcoming the flesh, knowing and using the power and authority of the Scripture. He did all these things. That's why he overcame the devil's temptation. So tandaan natin nang ginawa ni Lord Jesus Christ ang lahat ng bagay na ito, na ngayon malinaw sa atin, gusto kong magtagumpay. Gusto ko maranasan ang tagumpay ni Jesus Christ. Dahil una, alamin mo kung sino yung kalaban mo, alamin mo kung sino yung nanunukso sa'yo. Pangalawa, alamin mo ang kahinaan ng tukso. Haharapin natin ngayon. Hindi na natin siya tatalikuran, hindi na natin siya tatakbuhan. Itong mensahe ng Panginoon, kaya mo palang harapin kung ikaw ay prepare at ikaw ay punong-puno ng alin? Salita ng Diyos sa iyong puso. Hindi mananalo ang tukso sa isang taong prepare. Spiritually prepare at punong-puno ng alin? Salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi siya matatalo. Then our application, let us imitate our Lord Jesus in overcoming the temptations and attacks of the devil. Let's always be ready for spiritual battle. Let's continue to strengthen our spiritual life. Let's always immerse ourselves in God's Word. Yung salitang immerse, lagi natin ibabad ang ating mga sarili, hindi lang sa pananalangin, kundi sa pagbabasa ng Biblia. Kapatid, lagi kong ina-advise magbasa tayo ng Bible. Huwag niyong kakalimutan magbasa ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas pa sa isang tabak na magkabilay talim. Mas matalas. Bakit po? Kaya nitong talunin, kaya nitong gupuin, at kaya nitong itaboy si Satanas sa ating buhay. Okay? Sabi dito, lagi tayo maging handa sa spiritual battle. Magpatuloy tayo na palakasin ang ating spiritual na pamumuhay. Sabi dito, lagi natin ibabad ang ating mga sarili. Saan daw po? Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Then last, sabi dito, ang result po niyan, and use it when we experience the devil's temptation so we can defeat him and be victorious. So si Jesus Christ, nagtagumpay siya, balikan ko lang, wag mo muna natin isali yung pagiging Diyos niya. Kasi kaya nga sinatabi muna ni Lord Jesus Christ ang pagiging Diyos niya, naging tao siya, para sabihin sa atin lahat na nandito na kaya din natin manalo kahit tao tayo. Amen. Si Jesus Christ at that time, hindi niya ginamit ang pagiging Diyos niya, ginamit niya ang kanyang kapasidad bilang tao. Bilang tao, kaya pa rin natin manalo sa diablo. Si Jesus, ang ginamit niya at that time, hindi yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Kasi at that time, kung ginamit ni Lord Jesus Christ ang kanyang pagiging Diyos, automatic kaya niyang lusawin si Satanas. At kaya niyang talunin on the spot si Satanas. Pero pinakita sa atin ni Jesus Christ na bilang tao, may proseso ang paraan para manalo sa labanan. Sa paanong paraan? Maging handa tayo at lagi natin baunin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Overcoming the temptation.